Hello, good day mga boss. Ulit ng DIY Kuryp. So ngayon, may gagawin na naman tayong panibagong video. Para to dun sa mga nagpalit ng aftermarket switch, na halimbawa yung nabili nyong switch is pagka inon nyo yung susian ng motor nyo, naka-low beam siya. Pero pagka pinindot nyo na yung high beam, nag-high beam siya pero yung low beam nyo namamatay. So parang hindi nyo mapagsabayan, hindi nyo ma-maximize yung ilaw ng motor nyo, yung headlight nyo. Maganda sana, pagbukas nyo ng motor nyo, naka-low beam kayo, pero once na pinindot nyo yung high beam, madadagdag lang yung high beam. May high beam kayo, may low beam pa rin kayo. Mas maganda yun, lalo na pagka sa gabi, kasi maliwanag. Compare dun sa naka-low beam ka, pero pagka pinindot mo yung high beam, nawawala yung low beam, pumapalit yung high beam. So parang namimili ka lang, it's either low beam or high beam. Wala kang option na pagsabayin. So, kung gusto mong mapagsabay yung low beam mo at saka yung high beam mo para mas maliwanag yung pagbiyahe mo, so panoorin mo tong video na to. So, simulan na natin. Eto na, gumawa na ako ng diagram para mas mabilis nyo maintindihan yung gagawin natin. So, explain ko muna sa inyo. So, ito yung switch. So, ito yung madalas na nakikita nyo doon sa left or right switch ng motor nyo na nagko-control sa headlight. Mapa high beam, mapa low beam. So, ito yan buo kasi yun, di ba? Yung sa left switch natin, buo yun. Yan. So, pagka binaklas nyo kasi yung portion ng switch nun, ganito yung kakalabasan nun. Yan. So, iba-iba yan, kagaya na ito. Ito yung switch na dipindot. Yan, pipindutin mo dito, pipindutin mo dito. Meron naman yung mga switch na di-slide. So, iba-iba yung itsura, depende dun sa switch. Pero madalas, ganito yan, yung parang dipindot. Yan. So, parang nagsuswing siya. Pagka pinindot mo to, aangat yung sa kabila. Pagka pinindot mo naman yung dito, aangat yung dito. Yan. Tapos, kunyari na lang, ito yung pinaka-headlight natin. Yan. So, meron tayong high beam, itong nasa taas. Meron tayong low beam, itong nasa baba. So, para gumana yung ilaw, kailangan niya ng positive at saka negative. So, madalas yan, negative, nakalagay na sa body ground. Yan. Yan. So, ang kulang lang yan is positive supply para gumana siya. So, ito yung pinaka-switch natin. Once na nilagay nyo sa on position yung motor nyo, yan, nagkakaroon na to ng positive supply. Etong pinaka-switch natin. So, ito, positive source, lagay na natin dito sa gitnang terminal. Pero, iba-iba yan, depende doon sa switch na ginamit sa motor nyo. Minsan, yung positive supply nyo nasa baba or nasa taas. Pero, ito kasi, para lang mas maintindihan nyo, example na lang, kunyari, nasa gitna yung positive source. Ayan So, meron na siyang positive supply, Pagka inon nyo yung susian nyo, may positive supply na yan. So, kung makikita nyo, yung switch natin, nakapindot agad sa baba. Kasi ganun naman yun, yung sa headlight ng motor, madalas yan, nakapindot na talaga yung isang portion. Tapos, pagka mag-high beam ka, pipindutin mo na yung sa taas. So, mag-high beam na siya. So, eto, meron ng supply yung pinaka-switch natin. Etong baba na to, nakakonekta dito sa may low beam. Siyempre, itong taas, sa high beam naman yan. Yan So, ganyan yung pinaka-diagram madalas ng ating headlight. So, 'di ba pagka inon nyo yung susian nyo, ang makikita nyo, yung low beam nyo nakailaw na agad. Kasama yung park light. So, pagka gusto nyo i-on yung high beam nyo, pipindutin nyo ngayon yung high beam switch nyo, ang mangyayari, mag-high beam na siya. Pero, mawawala yung ilaw dun sa low beam. So, it's either low beam or high beam lang. So, explain natin ngayon na mas maayos. So, yung high beam nyo at saka yung low beam nyo, yung body ground yan, or yung negative supply niya, nakakabit na sa body ground. Yan. So, ang kulang niya na lang is positive supply. So, once na inon mo yung
susian mo, masusuplayan na to ng positive. So kung mapapansin nyo, no, naka-off tayo. Yung iba sinasabi nila naka-off yung high beam. Actually, naka-off nga yung high beam natin, pero actually supply yon para doon sa low beam, kaya nakailaw na yung low beam nyo. So ang mangyayari, no, once na inon nyo yung susian nyo, may low beam na kagad kayo. So halimbawa dumilim na, no, gusto nyo i-on yung high beam nyo, ang ginagawa nyo ngayon, pipindutin nyo yung high beam. So ang mangyayari, eto, lulubog na to, etong portion na to aangat na. So ang mangyayari, yung positive supply natin malilipat na, mapupunta na dito sa may high beam. Ang iilaw na yung high beam, pero yung low beam nyo wala. So ang gagawin natin, no, pagka inon nyo yung susian nyo, umiilaw yung low beam, pero pagka gusto nyo pailawin yung high beam nyo, halimbawa pinindot nyo na tong high beam, iilaw yung high beam pero hindi mamamatay yung low beam. So gagamit lang tayo ngayon ng diode. Yan. So saan ba tayo ngayon magkakabit ng diode? Etong dalawang to, no, yung wire papunta sa low beam at saka wire papunta sa high beam, lalagyan natin yan ng diode. So drawing muna ako ng diode. Yan. So i-connecta natin yung isang terminal dito sa high beam, tapos yung isa naman dito sa low beam. Yan. Di bali, ang pinag-connecta lang natin, no, yung high beam at saka yung low beam. So disregard nyo itong yung supply natin ng positive. Di bali, ito yung example ng diode. Yan. Kung mapapansin nyo, no, yung isang side merong silver, yung isa wala. Ito, may silver, ito wala. Di bali, pagka ito pinadaanan nyo to ng positive, yung positive mahaharang lang. Etong mayroong silver na portion na to, hinaharang niya yung positive. Hanggang dito lang yung positive nyo. Hindi tatagos dito. Pero, kung binaliktad natin yan, no, eto, pagka ito pinadaanan nyo to ng positive, papadaanin niya lang ng buo yung positive. Hindi niya ibablock. Pero kung negative naman ang papadaanin nyo dito, yung negative nyo nakatambay lang dito, hindi dediretso dito. So kung gusto nyo ng mas detailed na explanation sa paggamit ng diode, no, panoorin nyo yung vlog 122 ko. Yan, diode discussion yan. Maintindihan nyo ng mas detalyado kung paano ginagamit tong diode na to. So ngayon, dahil pinag-connecta na natin to, so paano ba natin siya ikakabit? Papaganito ba? O papaganito? Yan. So papaganito natin yan, kokonekta. Yan. Papaganyan. So dapat yung silver nyo nandito sa babang portion. Yan. So ngayon, explain na natin kung paano siya nag-work. So yung low beam natin at saka high beam meron ng negative supply kasi nilagay na natin sa body ground. Tapos, pagka inon nyo yung susian nyo, magkakaroon na to ng positive supply dahil nakapindot etong switch natin papunta dito sa baba. So ang sinusuplayan niya is etong low beam. So umiilaw na yung low beam nyo. Meron nakatap dito, no, sa ating low beam na wire. So eto rin, dadaanan rin to ng positive. Pero hanggang dito lang siya. Kasi nga yung diode natin, yung may silver na portion, nandito. Yan. So ito, ibablock niya yung pagdaloy ng positive. So hanggang dito lang siya. Hindi niya masusuplayan etong high beam natin. Yan. Pero halimbawa, no, nag-on na tayo ngayon ng high beam. Pinindot nyo ngayon to. So mawawalan na ng supply etong low beam natin kasi nga etong positive na to dadaloy na dito sa taas. Yan. So iilaw yung high beam natin. Pero dahil nga nagkabit tayo ng diode, papaganito yung kabit ng diode natin. So eto kasi inaalaw niya mag-pass through yung positive. Yan. So pag daan ng positive dito, masusuplayan yung high beam, at the same time dadaloy siya pababa. Masusuplayan din yung low beam. So sabay na umiilaw yung high beam nyo at saka low beam nyo. Pero pagka ang pinindot nyo is yung low beam lang yung nakailaw. Hindi sasabay yung high beam.
dahil diode ang ginamit natin. Yan ano. So may option kayo kung gusto nyong low beam lang yung nakailaw o gusto nyo sabay yung high beam at saka yung low beam. Kabit lang kayo ng diode. So mas magiging maliwanag yung ilaw ng motor nyo dahil lang sa paggamit na itong diode. Ayan no, hindi ko alam kung na-explain ko ba sa inyo ng maayos kung paano ginagamit itong diode sa pagpapalakas ng ilaw natin, lalo na sa gabi no, kasi mapagsasabay na natin yung low beam at saka yung high beam. So kung gusto nyo na mas detailed na explanation regarding sa diode, panoorin nyo to, vlog 122. Yan, so ang tagal natin din nakapag-video no, sana nakatulong pa rin tong mga simple na video na ginagawa natin. So ingat kayong lahat, God bless, ride safe.